Hello, magandang hapon. So, mga 3:30 na ng hapon. Kukunin ko lang to. Yung tinanim ko nung March 26. Ita-transfer na natin siya doon dahil may bakante na tayo. Tapos yung pinakadulo, mukhang maliit, di ba? Palagay ko kasi nginat-ngat ng insekto. Baka nga ipis. Anyway, lilipat ko na to. Tapos, itong red crystal na tinanim ko nung 31, baka, posible, ay hindi ko na ituloy. Kasi, based dun sa naging result nung magiging harvest natin sa kanya, aabutin siya ng mga 50-55 days, pero hindi siya ganoon kalapad yung dahon, dahil sa growing condition natin, hindi masyado talagang maganda yung sunlight. Kaya, kailangan natin mag-adjust. So, mag-focus na lang tayo sa Olmeti. Yung next kong seeding is after 2 days pa. Pero baka i-double natin yung seeding natin dito. Tapos, 2 Olmeti. Pero titingnan ko pa muna kung okay ba yung ganon. Anyway, ito naman, yung lemon basil natin ng 26. So, doing good naman sila dito. Pero itong dalawa dito sa parang mahina siguro yung ilaw dito sa taas. O kung ano man. Pero kasi ito hindi naman naapektuhan eh. Anyway, yon, naapektuhan yung growth nila. So, medyo maliit. So, tsaka ito, late ko na to na transfer. Tapos, hindi na siya masyadong lumaki. So, mangyayari siguro, itong 10, yun yung itatransfer natin sa mga maliliit na container natin. Tapos, ito yung nag-iisang chives. Hindi ko sure kung kita. Ayan, may isang chives na green. Pero ito pa yung mga bagong chives natin. Ayan. Medyo maliit yung germination rate ng chives. Pero tingnan natin. So, noong 26 natin tinanim, kasama nitong ito bell pepper. Itong nandito sa hilera na to is direct. Yun dun sa dalawang na nasa dulo. Direct yan na tinanim ko dito. Hindi na siya tawag dito, nag-incubation. Yan. Tapos, itong mga maliliit, ito naman yung galing na incubation. Pero, wala na yung natitira. Pero, mga nasa 80% germination rate. Pero, kung mapapansin nyo, yung direct seeding ko, pareha silang 26 mas matagal nag-germinate itong mga nasa dome, yung mga ganyang klaseng setup. Nasa dome. So, ito naman, nasa dome ko ngayon ay onion bunching, tsaka mint. Ito nasa taas is onion bunching. Ito nasa baba, mint. Pero nung April 2 ko pa lang yan nailagay eh. So, may nag-germinate na dun sa onion bunching. Pero sa mint, parang meron ako nakikitang maliit. Pero, hayaan lang din muna natin sila. Pero at the same time, nagtanim ako ng ganyan, chives, onion bunching, tsaka yung mint, direct sa soil, nandun sa labas. Kakatanim ko lang kanina. So, ito rin, meron tayong cherry tomato dito. So, direct yan. Diyan ko na sila tinanim, hindi ko na sila pinadaan nung incubation. So, ayan. 100% germination rate naman, 6 yan. Katulad din nitong nangyari sa ating cucumber. So, kung alam niyo naman, meron tayong cucumber tsaka cherry tomato doon na tinanim natin nung 19. Tapos, meron tayong bell pepper doon na tinanim natin nung 14. March 14. Yan. So, nandun na sila. Pinapalaki na lang natin. So, inobserbahan natin. Itong mga to, ilalagay lang natin sa mga container. So, if in any case may mga ilangan ng seedlings, meron tayo. Pero ang kino-continue talaga natin is itong lettuce natin. Kasi meron naman tayong mga bibili na yan. Nabebenta naman natin sila na 35 isa. At the same time, kinakain din kasi natin. So, ayan. So, kaya nagdagdag ako ng mga more on herbs. Kasi, yun yung sa pagkakalam ko, medyo okay sa current situation ng sunlight dun sa taas. Kaya ganon.
So, ayan. Ito, tinanim ko nung Olmete nung April 5. So, ngayon ay April 8. Ayan. May mga tubo na sila. Ito naman, ito parang usually may isa talaga nagiging problema ako kada tanim ko. Katulad dito, yung Olmete, yung doon, hindi na yun bumukas. Yan. So ito naman, mukhang ito yung magiging problem. Yan. Medyo late. Pero ang mahalaga ay tumutubo naman sila. So yung susunod ko siguro natin sa after 2 days dito, tapos ito ilipat ko na lang muna doon. So, yan. Nag-start pa lang tayo mag-propagate ng mga herbs like chives, onion bunching. Yun nandun nga sa taas. Tsaka yung mint. So, yung pinakabago natin, onion bunching, tsaka mint. Ito, mas nauna tong chives natin. So, pwede mas madali kasi silang i-propagate compare dun sa iba. Parang hindi naman siya cuttings. Parang ihiwalay-hiwalay mo lang sila. Makakapag-multiply ka na. Parang cuttings na rin, pero ibang style lang. So, yan. So, ito naman, tinesting ko lang to ng direct seeding, tong cherry tomato tsaka cucumber. Hindi ko naman alam na biglang maganda yung germination rate. Anyway, panindigan na natin. So, aalagaan din natin sila. Ang problema ko lang kung saan ko sila ilalagay. Kasi, pag tagal-tagal, dito, hindi na sila kasya. Kasi yung cucumber ko rin dun sa taas, mga ganito na eh. Mataas na eh. Mataas-taas na rin. Ayun. Yeah. So anyway, yun. Moving forward, focus muna tayo sa Olmete habang tuloy-tuloy naman yung pagtatanim natin every 5 days. Nagtatanim tayo ng mga bagong buto. Ayun. Marami naman tayong ma-harvest. Tapos, sure naman na may mapagdadalhan pa tayo sa ngayon. Dahil konti pa lang naman yung harvest natin, pero goal natin is unti-unti or kung pwede, syempre, madami-dami. Pero ito, possible mag-transfer na rin ako. So, kailangan kong ayusin yung mga kailangan nilang pag-transferan kasi maasikaso din. Ayun, pina-share ko lang kung ano yung meron tayo dito sa indoor nursery natin. So, ayan, tulad sabi ko, ito, malamang hindi ko na to i-transfer. Kainin ko na lang yan. So, baka tanim natin dito sa gilid, tas dito siya lalaki. Ewan ko, tingnan natin. Pero hanapan ko pa rin ng pesto kung may mahanap akong pesto. Pero ang priority natin is mga Olmete. Yun lang, then check ko na lang or update ko na lang kayo sa susunod kung ano man mangyari dito. Bye-bye!